Magandang gabi kapatid kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na anong kahalagahan ng karunungang taglay kung ang pinag-uusapan ay kaunawaang spiritual. Kapatid kaibigan, dito ay inog ang ating pagbubulay-bulay sa paksang ito. Kapatid kaibigan, paglilinaw, hindi ako against sa mga taong nagtataglay ng karunungan. Sa halip ay ang gusto ko lang ay mabigyang diin na kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa usaping spiritual, hindi na kailangan maging dalubhasa at magkamit ng iba't ibang degree katulad ng pagkakaroon ng masteral and doctorate degree in theology para lang maunawaan ang bagay na nauukol sa spiritual. Dahil, kapatid kaibigan, ang mga bagay na nauukol sa spiritual ay mauunawaan lamang sa paraang spiritual. Kaya kahit gaano pa tayo nagpakadalubhasa, kung ang Espiritu ng Diyos ay wala sa atin, hindi natin talaga mauunawaan ang mga bagay na nauukol sa usaping espiritual. Ang pinakakongkretong batayan nito ang istorya ng isang tagapamahala ng Hudyo na nagngangalang Nicodemos. Bago tayo magpatuloy sa pagtalakay sa katauhan ni Nicodemos, atin munang alamin kung sino si Nicodemos at anong katatayuan mayroon siya sa lipunan kanyang ginagalawan. Sa John chapter 3 verse 1 ay natala kung sino si Nicodemos. At ganitong mababasa natin, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of Jews, membro ng Jewish ruling council. Yan po si Nicodemus. Tignan natin kung paano mag-isip si Nicodemus, bagamat siya ay membro ng Jewish ruling council. Noong mag-react siya sa sinabi ng Panginoon sa kanya na kailangan ang tao'y ipanganak na muli. Sa John chapter 3 verse 4 ay sumagot si Nicodemus at ito ang sabi ni Nicodemus. Nicodemus said unto him, ang Panginoon po ang kausap niya rito. How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother womb and be born? Yan po ang patanong na sagot ni Nicodemus sa ating Panginoon samantalang kausap niya ito. Kapatid kaibigan, bagamat si Nicodemus ay maituturing na may taglay na karunungan sapagkat siya ay may katungkulan sa relihiyong Hudyo. Isa pa, siya ay membro ng Jewish ruling council at siya ay isa ring guro na marahil ay nagtuturo patungkol sa doktrina ng Jewish law noong panahon na yon. Kapatid kaibigan, dito'y
Napatunayan na hindi ang pagkakaroon ng karunungan ng mundong ito ang basihan para maunawaan ng tao ang mga bagay na espiritual, kagaya po ng natunghayan natin sa istorya na si Nicodemos, na bagamat siya ay membro ng Jewish Council, ay hindi niya naunawa ang lubos kung anong ibig sabihin ng Panginoon sa kanya samantalang sila'y nag-uusap. At ito ay pinatunayan ng salita ng Diyos na kung saan ito ay natala at mapabasa sa John chapter 3 verse 10 na ganito ang sinasabi. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Iyan po ang sinabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemos. Kapatid kaibigan, marahil ang taglay na karunungan ni Nicodemos ay nakabasis sa karunungan ng mundong ito. Kaya hindi niya marahil naintindihan ang sinabi ng Panginoon sapagkat ito ay may kinalaman sa usaping espiritual. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13 ay mababasa ang ganito, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Si Apostol Pablo ay nagsabi ng ganito at nasulat sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay na espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya at hindi niya nauunawaan sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayun din naman, anumang bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman malibang ang espiritu ng Diyos. Yan po ay natala sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Kapatid kaibigan, ngunit ating tinanggap ay hindi ang espiritu ng sanglibutan, kung hindi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 2:12 ay natala ang ito, kapatid kaibigan, ang Panginoon ang nagbubukas ng ating kaunawaan upang maunawaan natin ang kasulatan. At yan po ay mababasa natin sa Lucas chapter 24 verse 45. Then open he their understanding that might understand the scripture
So, ang Panginoon po ang nagbibigay ng kaunawaan sa mga bagay ng spiritual at sa mga bagay ng scripture. So, kung wala pong espiritu ng Diyos ang tao, kahit gaano man kataas ang inaral nito, hindi niya mauunawaan maliban ang Diyos ang magbukas ng kanyang pangunawa. Doon pa lamang niya mauunawaan, sapagkat iyan po ang sinabi sa aklat ng Lucas chapter 24 verse 35. They open hid their understanding that might understand the scripture. Kapatid, kaibigan, yan po ang sinabi sa aklat ng Lucas. Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksang ito, gusto kong magbigay ng 3 paalaala. Una, huwag tayong manghawakan sa ating sariling kaalaman at karunungan upang magpumilit unawain ng mga bagay na may kinalaman sa usaping espiritual. Pangalawa, kung gusto nating maunawaan ang mga bagay na may kinalaman sa usaping espiritual, kailangan muna makapanumbalik tayo sa Diyos na minsang nawalay at naputol na kaugnayan sa Kanya dahil sa kasalanang nagawa ng ating mga unang magulang na si Eva at Adan. Dahil sa pagsuway sa Diyos na naging bahagi tayo nito. Ang batayan po ay mababasa sa Roma chapter 5 verse 12 na ganito po ang mababasa. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So wala pong exemption ng dahil po sa kasalanang ginawa ng ating mga magulang, tayo po ay nadamay sapagkat ang sabi po sa kasalanan ng isang tayo, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At bunga po noon, ang lahat ng tao ay napasailalim sa kasalanan at kamatayang espiritual. Kamatayang espiritual po ang binabanggit dito dahil si Adan at si Eva hindi naman kaagad-agad namatay, nagpatuloy pa ang kanilang buhay pisikal. Kagaya sa ating kapanahunan, maraming mga tao ang nabubuhay pisikal pero patay espiritual. So kailangang mai-restore ang naputol na kaugnayan sa Diyos. Kaya ang tao ay dapat makaranas ng kapanganakang espiritual sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay upang muling magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Pangatlo, hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu na tulungan tayong maunawaan natin ang mga bagay na may kinalaman sa usaping espiritual.
kung may mga bagay tayong hindi nauunawaan, sapagkat siya ang magbubukas ng ating kaunawaan upang maintindihan natin ang mga bagay na ito. Ang sabi nga po sa aklat ng Lucas chapter 24 verse 45, and then open he their understanding that might understand the scripture. So, ang Panginoon po ang magpapaunawa sa atin ng mga bagay na hindi natin nauunawaan. Hingin lamang natin ang tulong niya para ito ay maunawaan natin, sapagkat siya ang nagbubukas ng kaunawaan ng tao, hindi ang alinmang bagay o talino mayroon ka ang tao sa mundo. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabi ito sa pagtalakay sa paksang ating tinalakay na sa gabi ito na may pamagat na anong kahalagaan ng karunungang taglay, kung ang pinag-uusapan ay kaunawaang espiritual. Tayo po ay sumandaling manalangin at hingin natin ang tulong ng Panginoon upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay na hindi natin nauunawaan dahil sa limitado nating kaisipan. Ama, lumalapit kami sa iyo sa gabing ito kasama ng nanunood ng bidyong ito na tulungan mo kami maunawaan ng mga bagay na hindi abot ng aming karunungan at kaalaman, ang mga bagay na hindi namin nauunawaan ay ipaunawa mo sa amin, at nang ito ay aming maunawaan, ikaw ang nagbubukas ng aming pangunawa. Sa bawat pagbasa namin ng banal na kasulatan, i-guide mo kami, ang banal na Espiritu ang magtuturo at magpapaunawa sa amin lubos para maunawaan namin ang mga bagay na nais mong ipaunawa sa amin. Tulungan mo kami kasama ng nakikinig sa mga bagay na ito, Panginoon. Samahan mo na rin kami sa gabi ito sa aming pagtulog, sa aming pansamantalang pamamahinga. Sa gabing ito, ikaw ang magpala, magproteksyon at mag-ingat sa bawat isa. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas, through the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat kapatid, magandang gabi, hanggang sa muli sa pag-upload ng panibagong video. Amen.